Hi, I'm Amy Grace. I'm a mompreneur na kumikita habang nasa bahay. So, nagsimula lang ako sa isang simpleng home-based printing business. Pero ngayon ay gumagawa na ako ng mga notebooks, journals, planners, devotionals, mga activity books na mga bata at iba pang mga paper products. So, kung gusto nyo rin na mag-start ng inyong home-based printing business, alam nyo ba na ang mga binding machines ay must-haves yung mga yan. So, kaya naman, nandito ako ngayon sa ating table kung saan nandito lahat ng mga collection ko ng mga binding machines. Pero don't worry kasi nagsimula lang talaga ako sa mga simpleng tools like for example, gunting lang din at isang basic na printer. Tapos itong mga to, nag-iipon lang talaga ako para makabili ko ng ibang mga binding machines na kailangan ko dito sa Graceful Homeschooling. So mamaya ipapakita ko sa inyo, iisa-isahin natin lahat ng mga binding machines na meron kami dito sa Graceful Homeschooling. And wag din kayo mawawala kasi meron din akong tips sa inyo at the end of this video. So, meron ako ditong iba't ibang klaseng mga binding machines. Depende yan sa kung ano yung paper projects na gagawin ko. So, I have here itong comb binding machine. And then, meron ako ditong spiral binding machine, dalawang loop wire or wire binding machines. And then, meron din ako doon na mushroom binding machine. And yung pinaka-professional looking na pagbabind natin or binding technique ay ito yung tinatawag na thermal binding machine. So, yan. Papakita ko yung mga binding machines na to alongside with the samples ng mga products na pwede nating makreate out of these binding machines. So, kung ready na kayo, we'll start with the comb binding machine. So now, let's start with the comb binding machine. So alam nyo ba na ito yung pinaka-budget-friendly na binding machine. Nabili ko lang yata ito for 800 pesos. Pero syempre, meron tayong mga advantages at disadvantages sa paggamit ng comb binding machine. Bukod sa pinaka-budget-friendly to, ano pa ba yung ibang mga advantages nito, no? So number one ay gumagamit ito ng plastic spines. Nakagaya nito, ito yung itsura niyan. Natatandaan nyo ba to nung mga high school pa tayo or college, no? Pag meron tayong research paper or kaya yung thesis, ganito, yung ginagamit na binding technique. Ino-open lang yan. Tapos dito natin ini-insert yung ating mga projects or mga thesis or kaya research paper. Now, ang advantage nito ay madali lang itong hanapin. So, meron ito sa mga school supplies, stationery shops. Madali siyang hanapin at mura lang yan. Number two ay pwede kang magdagdag ng mga pages at pwede ka din magtanggal ng mga pages dahil nga na-open ito, nakagaya niyan. So, pwede kang magdagdag ng mga pages kung kinakailangan. And then, number 3 ay best ito sa mga workbooks at mga training manuals. Itong plastic comb spines ay hindi na to or obsolete na siya, no? Pagdating sa mga journals and then planners. So, hindi na talaga to ginagamit para sa mga ganon. Pero, ginagamit ito sa mga training manuals. Halimbawa, merong mga corporate na mga seminars. Ito yung ginagamit pa rin nila dahil nga budget-friendly. Mura lang bilhin yung mga plastic comb spines. So, yan yung mga advantages ng paggamit ng comb binding machine. Ano naman yung mga disadvantages? So, number one ay itong mga plastic combs na to ay mabilis lang itong masira dahil nga malutong siya. So, pagka nasobrahan ka ng pag-open nitong mga to, madali lang siyang masira. Madali siyang mag-snap actually. So, itong comb binding machine na to, kapag ka nag-punch ka ng mga holes, hindi siya masyadong flexible. Kung A4 lang siya, A4 lang siya. Kung A5 lang siya, ay A5 lang siya. So, hindi siya tulad ng ibang mga binding machines na pwedeng iba't ibang klaseng sizes. So, yan yung mga disadvantages ng paggamit ng comb binding machine. So, ngayon ay magsasample lang ako sa inyo kung anong itsura ng mga holes kapag ka ang ginamit mo ay itong ating comb binding machine. So, make sure lang na talagang nakasentro siya. Yun lang yung mahirap i-figure out kung saan ang sentro niya. Dahil hindi nga siya flexible, so sometimes hindi talaga sumasakto yung mga spacing natin. So, kailangan lang talaga natin siya na pag-aralan kung paano siya kinakabit. Tapos, ilalagay mo ngayon itong ating plastic spine para mag-open lang ito. So, ilalagay mo siya dyan. And then, hilahin mo lang ulit. Tapos, meron ka ditong lock na ipupush para lang naka-open siya. And then, dito mo ngayon ilalagay yung project mo. So, kaya madali siyang mag-add at magbawas ng mga pages ay ibubuka mo lang talaga tong plastic spine mo. And then, pull mo lang siya para maibalik. So, ito yung itsura ng project natin kapag ang ginamit natin ay comb binding machine.
So kung nagsisimula ka pa lang, ito ay magandang first option natin. So kung gusto mong gumawa ng mga workbooks ng mga bata or kaya mga projects nila, so pwede tayong magsimula with the comb binding machine. Next ay spiral binding machine. So itong spiral binding machine ay meron kayong iba't ibang makikita sa market na spiral binding machine. So itong binding machine ko dito ay meron itong mga pins dito na pwede mong i-pull yan at pwede mo rin siyang i-push. So ano bang difference nito? So let's say for example, ay meron kang project na ang gusto mo yung gitna ay hindi siya malalagyan ng mga holes. So pwede mong i-push or i-pull itong mga pins na to para hindi natin mapapunch yung pinaka-middle ng paper. So I'll show you an example. Yan. So merong space tayo na hindi siya na-punch. Pero pagka pinush nyo naman lahat ng mga pins na yan, mapapunch natin yung buong paper. Pero alam niyo ba na ito din yung next na pinaka-budget friendly na binding machine. Syempre, meron itong advantages and disadvantages. Pag-usapan natin ano ba yung advantages ng paggamit ng spiral binding machine. So number 1 ay gumagamit ito ng plastic coil na kagaya nito. Meron ding mga metal na mga coils or spiral coils na mabibili in the market. Pero ito na yung mga ginagamit natin sa mga notebooks natin, mga planners, mga journals. So makikita nyo mamaya yung sample na papakita ko sa inyo. And then next ay 360-degree flip ito. So like for example yan, meron ako ditong journal ito, devotional journal. Ang tawag dito ay Affirmed. Gumamit lang ako dito ng spiral coil. Pag 360-degree flip siya, ay hindi lang siya ganyan, pero pwede mo siyang baliktarin. Kaya nga maganda yung spiral binding machine sa mga notebooks, saka sa mga journals, and even yung mga activity books sa mga bata. Maganda din gamitin kasi nga 360-degree flip ito. So ito naman ay activity book, life skills ng mga bata. So, ganun din. So, madali lang talaga nilang ma-flip yung mga pages ng mga activity books kung ito ay naka-spiral coil. Number 3 ay best ito for planners, for journals, for mga activity books ng mga bata, and even mga sketch books. So, yan yung mga advantages ng paggamit ng spiral binding machine. So, ano naman yung disadvantages ng paggamit ng spiral binding machine? So, mas matagal itong gawin dahil iisa-isahin mo yung paglalagay doon sa spiral coil. So, like for example, yan, nagbutas tayo. So, ilalagay mo ito ng pagganito. Iisa-isahin mo talaga siya. Medyo matagal talaga siyang gawin dahil nga, paisa-isa yung pagkabit mo sa iyong paper project. So, yan yung isang disadvantage niyan. Pero meron kayong mabibili na spiral binding machine in the market na meron na siyang built-in na automatic yun. Itatapat mo lang yung project mo. Siya na yung iikot ng kusa, yung spiral coil natin doon sa ating project. So, itong mga ganito ay matagal talagang gawin dahil madami itong mga holes, especially yung mga activity books like mga A4 size. So, matagal siyang gawin dahil nga iisa-isahin mo siya na ikabit doon sa mga holes natin. Number 2 na disadvantage nito ay madali lang din masira itong mga spiral or plastic na spiral coil. So, better na gumamit tayo ng mga metal na spiral coil. So, yan yung dalawang disadvantages ng paggamit ng spiral binding machine. So, ito ngayon yung pwede din natin i-consider kapag gusto natin gumawa ng paper projects. Next ay wire binding machines. So, ito naman yung premium option natin. Well, premium option siya kasi medyo din siya pricey na, no? Like for example, itong wire binding machine na to ay nabili ko siya parang 2,500 pesos. Ito namang wire binding machine na to ay nasa 8,000 pesos. Pero halimbawa na gusto nyo na premium quality, excellent siya, durable at elegant ang inyong paper products, ay kailangan nyo gumamit ng wire binding machine. Ganito ang output ng ating wire binding machine. So gumamit ako dito ng loop wire, pero para lang ma-seal natin or masara natin yung ating loop wire ay kinakailangan natin na gumamit ng wire binding machine. Yan yung itsura ng output ng ating wire binding machine. Now, ano naman ang differences ng dalawang ito? Kasi meron akong dalawang wire binding machine dito sa Graceful Homeschooling. Ito ay meron itong mga pins, kagaya din nung kanina sa spiral binding machine, no? Na meron siyang mga pins na pinupush at pinupull kung halimbawang ayaw mo yung project mo na malagyan ng hole. So, like for example, yan, mag-punch lang tayo para makita nyo yung itsura niya.
So, yan. So, meron dyan na space na hindi natin na-punch dahil meron tayong mga pinul na mga pins dito. So, pag pinush naman natin yan, yung buong papel ang mapapunch natin ng holes. Tapos, ang difference nitong wire binding machine doon sa ating spiral binding machine ay yung spiral binding machine ay bilog yung kanyang mga holes. Dito naman sa wire binding machine ay square siya. Dahil kinakailangan na square siya para pumasok yung ating loop wire. Tapos, ito din ay kaya niyang mag-punch ng makakapal na mga chipboard. So, kung halimbawa gusto mo hardbound yung iyong project, pwede mong gawin dito sa wire binding machine na to. Pwedeng mas makapal yung chipboard na gamitin mo. Well, dito naman sa binding machine na to ay pwede ka din gumawa ng hardbound pero mas manipis lang yung gagamitin mo na chipboard. So, dito naman sa black na wire binding machine na to, ang mahirap lang dito ay dahil wala siyang mga pins. So, yung customized na size ng papel, hindi mo siya magagawa. Unlike dito sa white na to, wala siyang mga pins na pinupush at pinupull para ma-resize mo yung mga paper products mo. So, kinakailangan lang talagang sakto siya ng A4 or A5 or short bond paper at legal size na papel. So, yan itong ating wire binding machines. Ito yung dalawang differences nito. Pero of course, pag-usapan natin, ano ba yung mga advantages at disadvantages ng paggamit ng wire binding machine. So, isang advantage ay gumagamit ito ng metal loop wire. So, ganyan ang itsura ng metal loop wire. So, itong metal loop wire na to ay kinakailangan natin ng wire binding machine pang press para maisara natin itong loop wire kasi meron yung opening. Matigas kasi yung metal kaya kinakailangan mo talagang i-press ng ating wire binding machine. So, that's number one advantage. Tapos, mas matibay ito kaysa doon sa plastic na comb spines and then yung plastic coil. So, mas matibay syempre yung metal doon sa mga nabanggit ko kanina. And then, number two advantage ay meron talaga tong pagka-premium finish na itsura, di ba? Premium finish looking. So, ayan. Kasi nga, gumamit tayo ng ating loop wire. So, mas maganda siyang tingnan. Another advantage na gustong-gusto ko talaga pag naka-loop wire, pantay siya. Pag nilay flat mo siya, so magkapantay yan. Unlike kapag spiral coil ang ginamit natin, ay hindi siya pantay. So, pag nilay flat natin ito, mas mataas itong side na to kesa dito sa side na to. So, pag-usapan naman natin, ano naman yung mga disadvantages? Number one, syempre, ay hindi ito budget friendly kasi nga medyo may kamahalan na itong mga wire binding machines na to. So like for example, ito ay 2,500. Ito naman ay nasa 8,000 pesos mahigit itong wire binding machine na ito. So number two disadvantage din ay mas mahal din yung mga gamit nito. So yung mga loop wires ay mas mahal talaga to doon sa mga plastic comb spines and spiral coil. So mahal na yung machine, mahal din yung mga ginagamit natin ng mga consumables para makapag-come up ng mga naka-wire na mga paper projects. Pero kung gusto mo ng mga high quality at elegant na mga notebooks, planners, journals, devotionals, at iba pang mga paper products, ito yung best option natin. Next naman ay itong mushroom binding machine. So, isa ito sa mga favorite ko dahil teal yung color niya. Kaya ko siya favorite dito. Pero ito din yung tinatawag na disc binding system dahil gumagamit ito ng mga discs kagaya nito. Yan. Ito ay meron kang mabibili nito na iba't ibang sizes. Depende kung gaano kakapal or gaano kanipis yung iyong paper project. So, like for example, yan. Medyo manipis lang to, kaya ganito yung binili kong size. Parang ito yata ay 60 pages. Itong aking every single day counts na to. So, 60 pages yan. Yan yung ginagawa ng mushroom binding machine. So, bakit siya mushroom binding machine? Dahil yung output nito, pakita ko sa inyo, mag-punch lang tayo ng sample. Yan. Ay, mukha siyang mga mushrooms. Maliliit na mga mushrooms. So, meron kang mabibili sa market na parang handheld lang siya. Para lang siyang stapler na medyo mahaba. Tapos yun, pwede mo na siyang ipang-punch. Tapos ganito din yung output niyan. Ganyan din yung holes na makikita mo doon. So, ano ba yung mga advantages ng paggamit ng disc binding system or itong mushroom binding machine? Number one, ay reusable siya at customizable. So, pwede mong tanggalin or dagdagan yung pages ng iyong journals or yung planner mo kasi madali lang talaga siya. Pagka tinanggal mo to, ganyan lang siya kabilis. And then, pag halimbawa naubos na din, pwede mo na din siyang refillan. Yan, kakabitan mo lang siya na ganyan para ma-refill mo yung iyong journal or yung iyong
planner. So, madali lang siya, reusable siya, at customizable. That's number 1 advantage. And number 2 advantage ay looks premium. So, meron ka kasing mabibili ng mga discs na sobrang gaganda ng itsura niya. As in, parang disc pa lang, very aesthetics na siya. Parang ayaw mo siyang gamitin kasi nga, ang gaganda nila. So, meron kang mabibili na ganon. Professional looking din and elegant looking din yung output ng iyong project kung ang gagamitin mo ay mushroom binding machine. Ano naman yung mga disadvantages ng paggamit ng mushroom binding machine? So, yung mga discs ay medyo expensive siya. So, hindi lang talaga siya mura itong mga disc na to. Tapos, halimbawa, kung nag-iiba pa yung kulay, like for example, medyo may pagka-gold na siya, transparent. Iba-iba kasi talaga yung mga disc na mabibili natin. So, medyo expensive din itong mga ito. And hindi rin siya ganun ka-strong kagaya ng naka-wired na mga project. So, hindi siya ganun ka-durable. Sometimes, nalulose talaga yung mga discs natin. Tapos, dahil nga medyo mahal or expensive yung disc natin, sayang naman kapag nawala natin yung ating mga discs. So, yan yung advantages at disadvantages ng paggamit ng mushroom binding machine or yung disc binding system. So, kung gusto mo ng mga projects na mga refillable, perfect ang mushroom binding machine para dito. Last but not the least ay itong thermal binding machine. So, isa na din yata ito sa pinaka-favorite ko na binding machines dito sa Graceful Homeschooling. Dahil dati, pangarap ko lang din talaga na makapag-author at makapag-publish ng libro. Pero dahil natutunan ko kung paano gamitin ang thermal binding machine, nagawa ko siya kahit nasa bahay lang ako. Nakapag-publish din ako ng mga books. Mabibili mo lang to dati sa mga bookstore. Pero ngayon, kaya mo nang gawin kahit nasa bahay ka lang. Kaya isa na din ito sa mga favorites ko talaga na binding machines dito sa Graceful Homeschooling. Pero syempre, meron din itong mga advantages at disadvantages. So, number 1 advantage nito ay wala na tayong butas-butas. Hindi natin kailangan ng mga spiral binding machine or kaya naman ay wire binding machine dahil sinisilang nito yung spine ng ating mga books or ng ating mga paper projects. And then, gumagamit ito ng hot melt glue na kagaya nito or strip. Ito yung nilalagay natin sa spine mismo ng ating book. Diyan. So, yan yung ginagamit niya para ma-seal naman yung ating mga books na hindi siya talaga magkakalas-kalas. And then, maganda ito or best ito para sa mga books, mga manuals, and even sa mga journals, ginagamit ko din siya. Like for example, ito, this one ay Women in the Bible. So, ginamit ko siya. Ito ay journal. So, ginamit ko tong thermal binding machine dito sa project na to. Well, yung machine ay hindi siya mahal, itong machine na to, pero meron kang mga thermal binding machines na mabibili na mahal talaga siya. Ito na yung mga branded talaga na mga machines. Pero pag ito, parang nabili ko lang to ng 1,500. Tapos daan na din yung na-seal nito, no, nagawa nitong mga ganitong project. Okay pa naman siya. Gumagana pa rin naman siya. Pero ang mahal lang dito ay itong ating hot melt glue strip. So ito ay manipis lang ito kasi manipis lang yung mga projects ko. Pero meron kang mabibili na makapal din. Mas makapal dito. Pero mas mahal din itong hot glue strip na mas makapal. Next disadvantage nito ay permanent binding na to. Hindi siya tulad ng mga mushroom binding machine or kaya naman ng spiral or yung comb binding machine ay pwede natin siyang madagdagan, pwedeng mabawasan ng mga pages. Itong thermal binding machine ay hindi na. Permanent na talaga to unless ipipil off mo lang talaga, tatanggalin mo yung mga pages pero hindi mo na siya makakabit pa. So yan yung disadvantages ng paggamit ng thermal binding machine. So kung gusto mo ng high quality soft covers na mga books na kagaya nito, ay this thermal binding machine is a good investment. So kung gusto nyong malaman ang step-by-step guide kung paano kayo magsiset-up ng home-based printing business, paano ba kayo pipili ng mga binding machines, ano ba yung mga tools, supplies, materials, at equipment na kailangan nyo, magkano ba ang initial investment na kailangan nyo, paano ba kayo mag-create ng products, paano nyo ba ito ilo-launch, ima-market at ibebenta, i-check nyo lang yung papers to profit score. So dito ko tinuturo lahat-lahat ng mga ito, pati na rin mga experiences ko in the printing business or sa home-based printing business. So mag-comment naman kayo in the section below kung ano yung pinaka-favorite nyo na binding machine na nakita nyo kanina. And kung meron din kayo mga questions, i-comment nyo lang din. Ito-try natin na sagutin lahat ng mga questions ninyo. So thank you so much for joining me and I hope na nakatulong itong video na to sa inyo. So kung nakatulong man ito in any way, please like this video, i-share nyo na rin at huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe. I-click
i-click nyo lang yung red subscribe button at i-turn on nyo na din yung notification bell nyo para hindi nyo na miss yung mga ganitong content here in this channel. Thanks so much and I hope to see you again on my next one. God bless everyone and I will see you around. Bye!